Okay, siguro yung iba ay magbago ng posisyon dahil magiging luwag naman tayo dito. Ano ho? Paki-asher po sila. Okay, good morning once again. Tayo po ay dadako sa ating napakahalagang gawain. Sa buhay ng tao ay dapat ay may mahalagang bahagi. Kayo ba iniwalang kaya tayo buhay dahil ng Diyos? At kayo ba iniwala na ang kapunuan, pag sinabing kapunuan, walang hindi hungkag, hindi timawa, hindi walang laman, hindi empty. Ang buhay na masaya ay hindi yung marami pera. Kasi nawawala ang pera eh. Kahit ang dami mo ng pera, nawawala yan. Lalo hindi naman kalusugan dahil tayo naman magaling na kumakisandaan taon sa lupa. Tama ba? Hindi rin ganda ng bahay dahil yung magandang bahay noong itinayo, 1970, ngayon ay giba na. Ang masayang buhay ay yung ikaw ay talagang nasa Diyos. Yung tiyak mong ikaw ay nasa Diyos at pa sa Diyos. Yan po ang magandang buhay. Kasi maraming tao alam lang may Diyos. Pero hindi tiyak na sa Diyos. Ngayon, ang ating pag-usapan, pasuyo uli kayo, paumanhin sa inyo. Tutunghayan po natin, pakitayo po kayo, ang 2 Timothy chapter 3, verses 1 hanggang 3. Siguro para lagi natin naiintindihan. Okay, nais kong basahin ang verse 1, ito nyo sundan na lang. Dato po at alamin mo ito, ang kinakausap si Timoteo, pinalam sa kanya para ipaalam sa atin at binabasa natin na sana'y malaman natin na sa mga huling araw, tayo po'y nasa huling araw na. Nais ko pong pansinin sa inyo, hindi ho tayo mananatili sa daigdig. At ang daigdig na ito, hindi mananatiling ganito. Kaya sayang lang ang buhay na dito lang nakatukmo. Ang ating tukmuin ay Diyos. Na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ano yung mapanganib na ito? Dahil ang tunay na kapanganiban ay ang buhay sa kasalanan. Dahil galit ang Diyos dyan. Ang tunay na nakakatakot ay hindi yung nagbabantang putok ng taal. Hindi ang tsunami, hindi yung malakas na bagyo sa Amerika. Dahil lahat ng nangyayari niyan nasa kapahintulutan ng Diyos. Kaya ang nakakatakot ay yung mabuhay sa ayaw ng Diyos. Yan yung kasalanan. Ang sabi dito, sapagkat ang mga tao ay magiging may bigin saan? Sa kanilang sarili. May bigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Yun ang ating pag-uusapan, mga mabangis. Sa English yan, fierce. Tayo po'y mag-pray. Panginoon Diyos, pagpalaan niyo po ang pag-aaral ng salita. Banal na Espiritu, ang pinakamaliit na kaya ang gawin ay magsalita ng iyong mga salita. Pero ang magligtas at magpaunawa ay nasa iyo. Naway dalhin mo kami sa dugo ni Kristo, kay Kristo na tanging tagapagligtas at pag-asa ng makasalanan. Kahabagan niyo kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ang ating pag-uusapan po ay mabangis. Fierce. Isa sa mapanganib na kasalanan na taglay at ginawa at ginagawa patuloy ng tao, yang kabangisan. Ano ho? Pag sinabi pong mabangis sa English ay fierce, ibig sabihin ito po ay hindi maamo. Hindi napaaamo. Hindi nakukontrol ng tao. Mabangis, malupit. Ito po ay nangangahulugan na makahayop. O devil, masamang manggagawa, masama. Yan po ang ibig sabihin po ng fierce. Ano ho? Sa Tagalog ay mabangis.
Ang ibig sabihin po niya, mabangis, lagi ang kategorya ay sa hayop, mabangis na ahas, mabangis na tigre, mabangis na liwan, mabangis na kubra. So, ang kabangisan, mga kapatid, kung meron tinatawag na halimaw sa banga, lahat ng tao ay may kahalimawan sa pagiging makasalanan. Ang tao ay nagtatago lang yan sa mabait na pananalita. Ang tao ay nagtatago lamang sa relihiyon. Ang tao ay nagtatago lang sa pagiging mapakaibigan. Pero in reality, sukulin mo yan, i-pressure mo yan, lalabas ang bangis niyan. Are you with me? Kaya mga kapatid, itong ating pag-uusapan ay hindi biro sa Panginoon. At nais ko pong sabihin din sa inyo na ang bawat salita sa Biblia ay may paliwanag mula rin sa Biblia. At bawat kataga na meron sa Biblia, katulad ng fierce, sa Tagalog ay mabangis, yan po ay hindi parang isang tuldok lang na tiningnan mo. Pag minagnify mo yan, kumbaga ito ha, pasintabi sa mga pagkain natin. Ano? Kahit na yung saging na, yung dilaw na mahaba, ilagay mo sa magnifying glass yung sentro na yan, lalo pagka yung overripe na, yan ay minagalaw. Lalo yung karne ng aso. Minsan, di mo na kinakailangan yung magnify glass eh. Tinatalupan pa lang, nagpipilantukan na yung mga mapuputing uod. Kaya ako'y tinamad na rin kumain ng aso. Buhat ako maging Kristiyano, hindi na talaga ako nangangain ng aso. Pero wag ka, yung baboy, mayroon din. Mas matindi yan, lalo sa taba. Yan ay ilagay mo sa magnifying glass, yan po ay matindi yan, nagalaw. Ang pinakamaganda talagang pagkain na yan ay gulay. Pero ngayon, hindi pa rin. Yan malapit ng dumating ang Panginoon, wala na tayong mapili. Kasi ngayon, maraming insecticide na yun naman nilalason. Kaya magandang ikaw na lang mismo magtanim sa iyong bakuran na safe. Kaya kung ikaw may lupa, mas magandang ikaw na mismo. Okay. Bakit natin kinuha? Kasi mayroong salitang word. Halimbawa, word. Katulad ng fierce. F-I-E-R-C-E. Sa Tagalog, mabangis. Hindi yan parang isang word lang. Kung imamagnify po natin yan, napakalawak po ng anggulo niyan. Actually, may 5 puntos ako po sa lawak. Alam niyo po, matindi ho yan. Wala hong salita na parang napaltak lang salita. May meaning yan. At meron niyang kaganapan ng malawak. Kunin natin ng isang malawak. Genesis chapter 49 verse 7. Sumpain ang kanilang galit sapagkat mabangis. Yan. So, ang galit ay mabangis. At ang kanilang pag-iinit sapagkat mabagsik. Aking babahagihin sila sa Jacob at aking pangangalatan sila sa Israel. Tingnan nyo ha? Tingnan nyo. Sumpain. So, ang Diyos hindi talaga tuwa sa kabangisan. Ang Diyos ay muhi. Bakit? Ano ba ang tagpong ito? Pumunta si Abraham o si Jacob sa lupain ni na Abimelech, si Chem. Yung maganda niyang anak ay ginihasa. Nabasa niyo ba yan? May 12 anak na lalaki si Isaac o si Jacob at ang bunso ang pangalan ay si Dina. At nung makita ng lupain kanilang pinuntahan na maganda, ay walang nagustuhan ng anak ng hari. Natipuhan. Ngayon, gustong magkaarigluhan ni Jacob at saka ng hari ng kanilang pinuntahan. Ang sabi, yung aming lupain ay magiging iyo at yung inyo yung magiging lupain ay magiging iyo. Yung babae nyo ay magiging amin at yung babae namin magiging iyo. Magpisa na tayo. So, ay hindi naman yun ang gusto ng Diyos sa bansang Israel na ibabangon. Separation talaga. Ngayon, nagpakatuso itong si Simeon, yung panganay ng Israel. Payag ko kami.
sa isang kondisyon. Lahat ng lalaki nyo ay tutuliin. Nabasa nyo ba yun? Lahat ng lalaki nyo ay tutuliin. Pero ang purpose yun ni Simeon, pag ang lalaking lahat ng mga bansang kanyang pinuntahan ay tuli, hindi makakagalaw, masakit yun. Sa kagustuhan nga na maging asawa yung anak ni Jacob at maging kanila yung mga babae, ay nagpatuli. Ngayon, pinagpapatay ni Simeon sa paghihiganti ang lahat ng lalaki ng bansa. Kaya sabi ni Jacob, sumpain ang kanilang galit. Ibig sabihin mga kapatid, yung una natin kukunin, ang mabangis ay yung galit. Fierce contempt. Fierce contempt. Kasi ang sabi ng Bible, sa Leviticus, kung babasahin po natin, 19:18, tingnan mo, Otay, 19:18, Leviticus 19:18. Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Bawal pala sa Diyos yung maghiganti. Are you with me? Hayaan mo ang Diyos ang maghiganti sa iyo. Bawal sa Diyos ang maghiganti. Ginawan ka mang masama, ang Diyos ang sisingil dyan isang araw. Pero bakit? Ayun ang tao, mabangis. Ginanto mo ako, patay ka sa akin. Over my dead body. Kaya nangyayari, ubusan ng lahi. Naghahalo ang balat sa tinalupan. Bakit? Ang tao ho ay hindi maamo. Akala mo lang. Tama? Lalo pagdating sa Diyos. Ang tao ay hindi maamo. Ang tao ay hindi kayang magpasaklaw sa Diyos. Sa tao ay sa Diyos ngayon hindi. Are you with me? Alam niyo sa totoo, pag ikay malalim sa Bible, hindi ka talaga titiwala sa tao. Sa Diyos ka titiwala. Dahil yung pinakamabait ng taong kilala mo, may halimaw yan sa kanyang puso. Are you listening? Are you listening? Lahat ng tao'y mabangis. Yan ay napapakisamahan mo pa. Kaya mabait sa iyo. Pero pag dyan ay naargabyado mo at wala yung kapangyarihan ng Diyos na nangungontrol. Tingnan yung guyam. Tingnan yung guyam. Yung pula lalo, mabangis yan. Huwag lang di mayapaw ng iyong paay na yan. Nag-ayakak na sa iyo at saka nangangagat na yan. Tama ba? So, una natin mapapansin mga kapatid, yung fierce. Ay fierce in contempt. Ibig sabihin, ang tao po, pagka nagalit na, pag umayaw na, pag nasulok-kasok na, pagka nadismaya na, kapag nagtanim na, mabangis yan. Mabangis yan. Nakaranas ba kayo niyan? Minsan wala kang ginagawa, yung iyong isip, nag-aalimpuyos. Amen? Alam po ng Panginoon yan. Alam po ng Panginoon. Alam niyo po, tama naman ang magalit. Kaso, may tamang galit at may maling galit. Kaya sabi ng Bible, kayo'y mga galit pero huwag kayong magkasala. Saan ay dapat magalit? Magalit kayo sa bisyo. Yang alak na yan, isinusumpa ko. Yan ang tamang galit. Amen? Yang kasinungalingan na yan, isinusumpa ko yan. Yang pangangalunyang yan, isinusumpa ko yan. Yan ang tamang galit. Kagalitan mo yung mali, pero wag yung tama. Ang malungkot, ang tao, kung saan tama, galit. At kung alin yung mali, yun ang yakap. Are you with me? Are you with me? Pinayuhan din tayo ng Diyos na magalit. Kasi may tamang galit.
Si Moises ay nagalit, kaya ibinato yung 10 utos, nakasusulat lang ng Diyos. Bakit? Noong pagbaba niya mula sa bundok Sinai, abay nagsasaayawan ng mga Israel, mga hubad, mga walang damit, at sumasamba doon sa guyang baka. Sa galit niya, ibinato niya yung 2 tapyas na bato. Tamang galit yun. Bakit? Dapat ay galit doon sa umaagaw sa atin sa Diyos. Tama? Yan ang galit. At doon natin ilagay yung lupit, yung bangis natin. Pero nakakalungkot, ang bangis ng tao ay sa kapwa. Sa mali. Okay, una, fierce contempt. Number 2, Daniel 8 verse 23. Daniel 8:23. Tingnan po natin. At sa huling panahon ng kanilang kaharian, pagka ang mananalangsang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha. Mabagsik na pagmumukha. Oh, mukhang tigre siguro yan. At nakaunawa ng malabong salita. Ilagay natin sa English. Tingnan niyo po yung mabagsik dyan. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang buhay nating makasalanan na tao, yan ay may hangganan. Hindi napayag ang Diyos na ang kabalaktutan ay naghahari at maghahari magpakailanman. Darating niya sa kanyang wakas. At alam niyo ba, ang maghahari sa dulo ng kapamahalaan ng masamang sistema ay nakahula na din ang Antikristo. Na ang kanyang mukha ay, una ating kinuha ay fierce contempt, ngayon naman ay fierce countenance. Kanya, fierce countenance. Ibig sabihin, mabagsik na mukha. Ano ibig sabihin ng mabagsik na mukha na yan? Tininang ko po yan, yung komentary po ng talatang yan, sabi, ito po ay that means he is heavily influenced by Satan. If not possessed, he does all his evil, not by his own power. This dangerous man comes as an angel of light, but is empowered by the devil. Ang fierce countenance po diyan, yan pong may mabagsik na mukhang yan, na ang kaptuparan po ng hulang yan, mga kapatid, ay sa hinaharap. Ito po yung panahon na kung saan ay ibubuhos na ng Diyos ang galit sa lupa sa loob ng 7 taong kapighatian na kinuha na niya ang church sa pangunguna po ng babangong napakahusay na leader sa buong mundo. At ang kabangisan ho pala ng kanyang mukha ay dahil siya po ay nasa impluensya ni Satanas. So, ang ibig pong sabihin po ng fierce countenance ay Satan is deeply involved in the leadership of the son of perdition. So, sa ating mababaw na laan na pag-anuhan, bagaman yun ang literal na kaganapan, pero ang ating kunin na aplikasyon, si Satanas ang nasa likod ng di makadiyos na kabangisan. Si Satanas ang nasa likod ng lahat ng di makadiyos na kabangisan. Dahil ganamang init ng ating budhi, sama ng loob, kapag may Holy Spirit ka, nakukonsensya ka. Pero ang taong walang Diyos, larga na lang ng larga. Are you with me? Marami akong nakita sa daigdig ng politika, sa daigdig ng bansa, laban sa bansa, namamayani yung bangis. Si Hitler, ganong kabangis ni Hitler? Ganong karaming Hudyo ang kanyang pinatay? Tama ba? At alam niyo ba ang tao pag nagalit?
Akala mo na may magagawa. Amen ba? So una, ay fierce contempt. Number 2, ay fierce countenance. Wala ho tayong mahabang panahon para basahin ang Revelation 13:1 hanggang 18. At Revelation, pwede natin basahin ang Revelation 20 verse 4. Iisa naman talata ito. Tingnan po natin. Hindi na natin yan. At nakakita ko ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Tingnan nyo ha. Alam nyo ba ho, wala ho tayong, ay ba ko kayo nagbamalay sa history? Lalo sa church history. Meron tinatawag na Dark Ages. Napakaraming mga matatapat na Kristiyano ang pinagpapatay. Ang mga pasimuno po diyan ay religion din. Kalabisan ang sabihin ko sa inyo, baka kayo masaktan. Pero kayo po ay magbasa. Hindi ho lahat ng relihiyon talaga sa Diyos. Dahil yan po ang involved ng maraming pagpatay. Ang napakaraming Anabaptist ang pinatay. Dahil ang paninindigan sa banal na kasulatan. Kaya ng mga kapatid, tayo ay mahiya sa mga unang Kristiyano noon. Sila noon ay handang mamatay sa pagtayo kay Kristo. Hindi yung naikinig pa lang ay papatay na. Kaya tayo. Wala tayong kahino-hinuso. Wala tayong man lamang, baka tayo hindi man lamang maka 5% ng mga unang Kristiyano noon. Handang tumayo kahit patayin. Alam niyo ba, unang saksi ay Diyos. Kaya may panahon ng Diyos ng paghihiganti. May panahon, kaya huwag ka nang gumanti ngayon. Mas malupit ang pagganti ng Diyos. Kung malupit ang kanilang ginawa, mas malupit ang sa Diyos. Are you with me? At nakakita ko ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Kaya isang araw, don't worry. Api ka ngayon, isang araw maghahari kang kasama ni Kristo. Within 1,000 years, reign of Christ. Hindi natin panahon ngayon, pero may panahon tayo. Amen? Antay natin yung panahon natin. Huwag nating sapawan ng Diyos. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa na pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop, yung mga hindi nagpatatak ng 666 para maalipin ang Antikristo o sa kanyang larawan man o hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. My dear brethren, napakaraming kabangisan at kalupitan na ginawa. Wala tayong kalam-alam kasi tayo lang sa ating paligid eh. Yan po ang problema natin. We are very much selfish. Wala tayong ginagalawan kundi sarili lang natin. Wala tayong malalim na concern sa lipunan para ibagi si Kristo. Ang dami hong patayan na nagaganap araw-araw. Amen? Sa totoo na mga kapatid, ang church, why Christ established His church here on earth, for us to be concerned sa ating community. Hindi para tayo mabuhay lang sa ating sarili. Sala ka. Namamali ka. Kaya ka nga tinawag na asin. Ano ba ang ginagawa ng asin? Mag-prevent para wag mabulok. Bakit tayo tinawag na ilaw? Para yung nagdidilim ay maliwanagan. Kaya kung sarili mo lang lagi ang inaatupag mo, baka hindi ka Kristiyano. Baka hindi ka Kristiyano. Amen? Amen? Yung iba'y kumahop na sa pag-akay ng kaluluwa, anong ginagawa mo? Tama ba? Kung wala kang concern, kung wala kang malasakit, anong puso meron ka? Hindi yan ang puso ng Diyos. Si Kristo sa tinding malasakit, iniwan ng langit. At nabayubay sa krus. Maligtas lang tayo. Ngayon, iniligtas ka. Anong ginagawa mo? Amen?
Anong ginagawa mo? Samantala itong mga kapatid, namatay. Alam mo, ang tao, ipangaral mo lang katotohanan, nalabas ang kabangisan. Pansin ko may series ako ngayon sa Facebook. Disobedient. May nag-respond sa akin Binisaya lang ako, ang haba. Binisaya, hindi ko maintindihan. Magaling lang ang Facebook, nagtatranslate pala yan. Halimbawa, Tagalog, nagtatranslate sa English. Yung Bisayan, nagtatranslate sa English. Doon ko naunawaan ang kanyang haba, galit sa akin. Hindi na mapigil yung kanyang sama, sigalbo ng damdamin. Hindi ko na lang sinagot kasi danas ko na yan. Matagal na akong hamit din dati, sinasagot ko, nahabalaang. Hindi ko na pinakalman. Pero siya'y galit. Alam mo ang tao, pag nakapakinig ng tama at nasukol siya sa mali, hindi lang napapalata, galit yan. Amen? Not only fierce contempt, fierce countenance, number 3. Malupit pa ito. Fierce control. Fierce control. Ibig sabihin mga kapatid, yung negative, fierce, malupit po yan. Malakas po ang impluensya yan. Kumakalikad yan. Dumadarang yan. Nag-i-impluensya yan. Bakit? Tignan nyo ha, yung the person behind of negative or evil fears, not correct or right fears. Tignan nyo po Revelation 13, verse 15 hanggang 18. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. So, the person behind Antichrist is Satan. Another prophecy that will surely come to pass, isang araw yung babang Antichrist na titingalayin ng buong mundo ay talagang sasapian ni Satanas. Ngayon, asa'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. Ay ngayon nga dumugo lang yung rebulto'y nasamba ng tao. Mas matinding himala ang gagawin ni Satanas sa 7 years tribulation. Kaya marami ang taong sasamba kay Satanas kaysa sa Diyos. Are you with me? Ngayon, realidad na makikita mo yan. Mabibilang mo ang mga taong nasa simbahan ngayon. Pero maraming nasa sabungan, maraming nasa SM, maraming nasa lansangan, pakuya-kuya-kuya ang tabi ng tramo, pasiga-sigarilyo, paalak-alak. Wala ang taong takot sa Diyos. Yan ang sabi diyan, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. May false trinity. False prophet, Antichrist, at dragon. Itong false prophet na ito'y pinuno ng relihiyon. At yung Antichrist na ito, base sa pag-aaral, ay gagayahin na si Kristo namatay at siya nagbango mag-uli, bubuhayin. At pasasambahin ng false prophet na ito ang maraming tao sa panahong yan. Verse 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Verse 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa mga bagay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Verse 18. Dito yung may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. 666.
Matindi ho ang gagawing pagpatay ni Satanas sa panahong yan. Matindi na ho ang pinapatay. At ang kinakasangkapan niya ay nung unay relihiyon din. Ang una ay leader din ng bansa, emperor. Kaya marirevive ang Roman Empire. Ang huling kakatawan sa Roman Empire ay ang Antichrist sa impluensya ni Satanas. Sa madaling sabi mga kapatid, ang lahat ng kabangisan, karahasan na meron kimkim, nakakulong, nakaimbak, nakatanim sa puso ng tao, yan ay kay Satanas na kumukontrol. Tingnan niyo po ang Efeso chapter 2, verse 1 hanggang 3. Efeso chapter 2, 1 hanggang 3. At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kinakausap at taga-Efeso, ito'y kanyang buhay nung hindi pa kayo ligtas. Kayo'y patay. At dahil kayo patay, ito yung inyong lakad ng buhay ng una. Na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Kapag hindi ka ligtas, hanggat hindi ka patiyak na ikay palangit, hindi ka pa napapatawad sa iyong mga kasalanan, wala ka pang banal na espiritu sa iyong puso, mga kapatid, ikaw ay kalikalikad. Ikaw ay nabubuhay kaayon ng kung ano ang masamang sistema ng mundong ito. Kaya halata mo ang ligtas at hindi. Ang ligtas hindi na naayon sa mundong ito. Are you with me? Kaya ang tunay na ligtas, hindi na naawit ng awitin ng mundo. Hindi na nanunood at nawiwiling manood at kagalakang panuurin yung masarap panuurin ng sanlibutan. Ang kanilang lingwahe, hindi natin lingwahe. Kumari ang kanilang gayak, hindi mo na rin gayak. At yung kanilang gustong puntahan, hindi mo na rin gustong puntahan. At yung kanilang minamahal, hindi mo mahal. At yung kanilang kinagagalakan ay hindi mo kinagagalakan. Pero hanggat hindi ka ligtas, may impluensyang namumunyagi, kumakaladkad, kumakalikar ng ating buhay. Ano yan? Na inyong nilakaran ng una, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Yung pangulo niya, Satanas na yan. Ng espiritu ng mga yun ay gumagawa. Ibig sabihin, meron talagang impluensya. Kaya nga sabi natin, fierce control. Mabagsik po yan. Are you with me? Saya, arating sa inyo yan. Pastor, hindi ko naranasan yan. Delikado ka. Pag hindi mo nararanasan si Satanas sa iyong buhay, kalampi mo pa siya. Meron isang pastor, nagturo kay Satanas. Bakit yung pastor yung tinuturo mo tungkol kay Satanas, hindi ko man naranasan? Sabi ng pastor, alam mo kung hindi mo naranasan? Kasi kalampi mo pa siya. Ikaw ay sumigla kay Kristo, makakasalubong mo si Satanas. Oh. Ikaw ay active kay Kristo, halatang Kristiyano ka, lahat ng ating sinasabi, makikita mong totoo. Pero bakit ka naman gigisingin ni Satanas kung tulog ka naman kay Kristo? Ba't ka pa ito pag-aabalahan? Galing-galing at yan, sabi nga, sleeping giant. Are you listening? Na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa. Mga batid, mayroong impluensya, mayroong controlling system. Are you with me? Naiintindihan nyo ba yan? Kung kayo active sa inyong company, kita nyo, mayroong isa dyan na magagalit sa iyo. Sa school mo, pag aktibo ka sa school mo, talagang as in, hayag na hayag kang Kristyano. Baka kaya naman hindi kayo nuusig, ang galing mong magdala. Amen? Hindi ka halatang Kristyano. Alam mo, ang pagiging Kristyano, hindi dapat halata pag tayo sama-sama. Hindi dito.
Pare-pareho tayong ilaw dito eh. Sa dilim ka magliwanag. Kapag wala ka sa church, kumusta ang buhay mo? Kumusta ang timeline mo? Facebook mo, anong laman doon? Marami nga sa inyo, hindi nagpo-post eh. Are you listening? Are you listening? Di ba, baga, kung hindi ka nagamit ng cellphone, hindi ako magtataka, hindi ka nagpo-post ng talata. Pero nakikita ko naman nagpo-post din ng iba eh. Pero pag sa Diyos, wala. Amen? Nakakalungkot. Kaya hindi, alam mo, sa totoo na, sa 12 alagad, may Judas, pipihuhin mo, naligtas ka talaga. Amen? Pipihuhin mo yan. Ang daling gumaya sa ligtas. Naawit din. May hawak ng Bible. Satanas may hawak ng Bible eh. Nagamit pa ng Bible. Kaya mga kapatid, kung tiyak may kiligtas, magpasalamat ka sa Diyos. Maging masaya ka sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Dahil wala nang pinakamataas, pinakamagandang kapalaran ang buhay ng tao, kundi yung tiyak mong ikaw ay sa Diyos. Bakit? Maraming tao akala nila ay sa Diyos. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. At bakit niyo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, di niyo naman ginagawa nga ay sinasabi. Are you listening? Oh. Tayo yung sumasalunga na sa kontrol ni Satanas kapag ikaw ay ligtas. Amen? Then number 4, not only fierce contempt, fierce countenance, fierce control, but also fierce carnage. Ano ba yung carnage na yan? That is the flesh of slain animal or human, or great and usually bloody slaughter. Tingnan niyo po Revelation 17:16 and 17. Tingnan niyo po ang kabangisan. Kalahin mo si Simeon at yung ibang kapatid niya, ang daming pinatay dahil ng paghihigante. Ang Antichrist at ang religion niya sa panahon ng Dark Ages. Problema kasi ngayon mga Kristiyano, nadadaya talaga ng mundo. Walang tunay na malasakit sa dapat niyang malaman. Kumusta yung araw-araw na buhay? Kayo ba'y nagbabasa ng Bible? Actually, hindi dapat sapat. Alam niyo ba ang pautay-utay ako nabili ng aklat dahil nakakakita ko? Baka nasa 20K plus na. Personal. Ang iba'y tulong ng church. Bakit? Matagal lang ako pastor, pero gusto ko pa rin matuto. Are you with me? Bakit? Nagmamalay ako sa kaseryosohan ng pananampalatayang meron ako na ibinigay ng Diyos. Kaya kapag ikay Kristiyano alago, hindi ka come and go lang. Aalis. Babalik, aalis, babalik, yet doing nothing for the glory of God. Sana ligtas ka. Dahil imposible na ikaw ay anak ng Diyos na ilaw na hindi nagliliwanag. Imposible na ikaw ay asin na ikaw pa mismo ang bulok. Are you with me? Are you listening? At ang 10 sungay na iyong nakita, at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutot at siya'y pababayaan at tuhubaran at kakanin ang kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Verse 17. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang kaisipan at mga kaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang salita ng Diyos.
Alam niyo ba mga kapatid, mangyayari? Gagamitin ng Antichrist ang popularity ng religion. Kayo na ang mag-aral kung sino ang popular na religion. Yan yung tinatawag na babaeng patutot. Naintindihan niyo ba yan? Handa ho ba kayo umintindi o tulog na kayo? Nandito kayo para makinig, hindi para matulog. Amen? Amen ho ba? Andito kayo para sumamba. Wala hong tulog na nasamba. Kaya labanan ninyo ang inyong antok. Tapos mamaya may ingay na ingay nyo. Ba't kung kailan na ay kinig na salita ng Diyos sa kakagayan, may Satanas, paghandaan mo yan every Sunday. Paghandaan mo yan. Amen? Hindi tuwas Satanas na ikinatututo ng kanyang salita. Hindi tuwas Satanas na ikiseryoso sa Diyos. Kaya gagawin niya ang best, pantukin ka. Kaya naman gagawin ko rin ang best, nagisingin ka. Amen? Ayaw kung itapon mo lang ang sandaling ito. Bakit ito hindi na ulit babalik sa atin? Are you with me? Isang araw, mga kapatid, mararapture ang church. Yung tunay na church. Pero may mga false churches na mananatili. Kaya isang araw, makikita ninyo, hindi lahat ng relihiyon sa Diyos. May maiiwan. At yan ang bubuo. Yung babaeng patutot yan, hindi talaga literal na babaeng paagerper. Kundi na relihiyon na compromiser. Lahat ay tama, walang bawal. At gagamitin ni Satanas yung relihiyong yan sa kanyang popularity. Pero at the end of first 3.5 years, hindi na niya kailangan. Papakilala na siya. Siya yung beast, siya yung hayop, siya yung antikristo. Kaya kanya ring papatay na rin ang relihiyon. Kaya huwag kang aasa sa relihiyon. Kay Kristo ka umasa. Hindi tagapagligtas ng relihiyon. Are you with me? But ano pinupunto lang natin, mga kapatid? Matindi ho, ang patayan uling gaganapin. Lahat ng ayaw sumamba kay Antikristo, lahat ng walang 666, kahit anong may lupa ka, hindi ka makakagamit. May halaman ka, hindi ka makakagamit. Bakit? Lahat ay sa Antikristo na. Kaya magsisi ka na ngayon. At ngayon may iwan sa rapture, sa kabila na Pastor, membro ako, bitang may iwan. Pwede. Hindi naman baptis ang tagapagligtas. Kaya nga, sigurahin mo, kung iligtas ka. At kung talagang ligtas ka, ba'y mag-ayos. Magsikap. Maging masaya na ikiligtas. Hindi yung wala kang pakialam. Nauubos na ang panahon mo. Sa bahay mo lang. Wala kang pakialam sa iyong komunidad. Wala kang pakialam sa maraming tao na papahamak. Hindi ganyan ang ligtas. Hindi ganyan ang ligtas. Ang ligtas, napapagalaw ng tagapagligtas. Ay kung yung hindi nga ligtas, napapagalaw ni Satanas. At kung ikaw'y ligtas, napapagalaw ka naman ng tagapagligtas. Ngayon kung hindi ka mapagalaw, abay mahiya kang umangking ikiligtas. Mahiya ka sa alis mo. Are you with me? Pagsimba pa lang, di na makaigay. Pagbabasa, ako po. Nakakatakot ka o. Nakakatakot yan. Ngayong panahon ito, napakalaks ng karunungan lalo sa Diyos. Nagkakaintindihan ba tayo? Antok pa rin. Kakaintindihan ba tayo? Sigaw na ako eh. Nililinaw ko na eh. Para kayo hinihili pa rin. Do you pray before you go here? Do you pray? Do you pray for your pastor? Dahil nakakaabala kayo sa akin. Inaabala nyo sa ako sa inyong mga parang hindi naikinig dahil antok na antok. Kaya mga naantok, kayo pagpipreaching ko dito. Na maintindihan nyo, hindi madali. Amen? Amen! Makikinig na lang kayo, makinig kayo na may gilas. Dahil hindi ho ito biro. Alam mo, ito biroan lang at ito perahan lang. Hindi tama na kayo magbasa lang. Katulad ng ibang relihiyon.
Pero ba ito kay Garne? Gusto ko kasi may maintindihan kayo. Bakit? Nasa dami ng pag-intindi mo, ang pag-ayos ang buhay mo. Baka kaya hindi ka makatayo kay Kristo. Akala mo lang may naintindihan ka. Are you listening? Ang tunay na naiintindihan, mamamatay para sa kanyang naintindihan. Are you listening? Amen? Last. Ito maganda. Revelation 16 verse 6. Yung fears, may positive po yan. Yung number 1, 2, 3, 4, halos kumakategorya ito sa hindi magandang bangis. Pero yung final fears recorded in the Bible is God's fears. Ang Diyos din po yung mabangis. Are you listening? Naintindihan niyo ba? Ang Diyos ho ay mabangis. Pakisabay nga, ang Diyos din ay mabangis. Hindi ho, amen. Sabi, gayahin niyo, ang Diyos ay mabangis din. Laksan niyo, ang Diyos ay mabangis din. Bira kayo. Ang Diyos ay mabangis din. Tingnan po natin. Revelation 16:6. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. Kaya yung mga Kristiyanong nagtiis, ipinasa Diyos ang lahat, ibubuhos ng Diyos ang araw ang kanyang paghihiganti. Are you with me? Kala nyo ga ang Diyos ay mabait? Ang Diyos ay matuwid. Amen? Kala nyo ba yung ating kasalanan ginawa na hindi pinagsisisihan? Wala lang. May kabayaran yan. What you sow shall also you reap. Nagtanim ka ng pakwan, aani ka ng pakwan. Nagtanim ka ng melon, aani ka ng melon. Nagtanim ka ng kalupitan, pagiging rebelde sa Diyos, isang araw, aanihin mo rin yan. Dito ang huling talata. Hebrew 10 verse 29 and 30. Pakibasa ng lahat. Hebrew 10:29 and 30. Basa. Thirty. Sabi, akin ang paghihiganti. Are you with me? Itaas ulit natin ang 29 utoy. 29. 28 pala. Tama ba? Yan, pala. Okay, yan, 28. Pakibasa. Ano ibig sabihin mamamatay ng walang awa? Ano ibig sabihin nun? Mamamatay ng walang awa. Yun ikang humamak sa Diyos. Yung bumaliwala kay Kristo. Yun talagang as in. Nakinig ka na salita ng Diyos, wala lang. Sinaway ka sa iyong kasalanan, wala lang. Walang simpleng kasalanan. Ngayon na sabi, mamamatay na walang. Ano ibig sabihin yan? Oh, yes, may kaparusahang matindi. Oh, ano ibig sabihin ng may kaparusahang matindi? Papatayin walang awa. Ano ibig sabihin yun? Matindi nga naman. Ano pa?
Mamamatay na walang awa. Ano ibig sabihin yan? Ano yun? Ano? Ako'y may pinsan, lagi ko na ulit sa inyo. Kami pareho magbubugaw ng maya. Ako paltik, ang kanya ergan. Yung mayang yan, mahuli ko lang yan, talagang lalapisutin ko yung durog na durog. Ano ibig sabihin? Galit na galit. Talagang hindi ko kaaawaan yan, hindi kaunting away, wala ako dyan. Alam mo kapatid, sa panahon ng Diyos, matinding parusa. Walang awa. Kala mo ang Diyos, napakamawain. Oh, mawain siya, pero pag binaliwala mo ang kanyang awa, patay ka. Amen? Ini-o-offer niya na kay magsisit man ng palataya, kaawaan ka niya. Sabi ng 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang masamang lakad, siya manumbalik sa Diyos, at kaaawaan niya siya sapagat ang Diyos ay mayaman sa pagpapatawad. So, ang awa ng Diyos ay mararanasan doon sa mga nagsisisi. Pero ikaw mabangis, palaban sa Diyos, walang hilig sa Diyos, hindi talban ng Diyos, papatayin, walang awa. Are you with me? Nakakakita ko ng mga pelikulang talagang hindi dapat mapanood ng marami. Lalo yung mga karate, yung unang karate ng China. Pag sila yung patayan, brutal. Sabi ko, grabe kung ito mapapanood ng mga ano. Hindi pa ako exposed doon sa mga sinasabi nilang mga computer games, na kaya daw maraming kabataan sa Amerika ang namamaril dahil ng mga games na kanilang kinalululungan. Ayun, napanood ko lang. Grabe, hindi ko na ilalarawan sa inyo. Pero brutal. Na parang ang inilalarawan doon, nung siya'y magalit sa taong umapi sa kanya, nung siya nagkaroon ng pagkakataon, wala siyang ipinakitang awa. Imagine mo, kung di ka magsisisi at mananampalataya kay Jesus, kulang ang impyerno para ipakita ng Diyos ang bigat ng kasalanan ng tao. Are you listening? Amen? Ngayon, ligtas ka na. Ganun lang. Hindi ganun lang yan. Pilipino nga eh. Magaling tumanaw ng utang na loob. Amen? Kapag ikaw ay iniligtasan ni Kristo, hindi ka na pag-aari mo. Amen? At ang nasusunod ay yung may-ari sa iyo, hindi ikaw. Are you listening? So, naintindihan mo ba? O, lampas na ang Kalbaryo. Ituloy niya ninyo na inyong ligaya. Kaya, every time you listen to the Word of God, be prepared. That is warfare. That is, labanan ito, digmaan ito. Amen? And please pray for your pastor. Habang pinapangaral ang kanyang salita, alam niyo bang Satanas ay ayaw na ayaw niyang maintindihan mo ang kanyang salita. Amen? Okay. So, naintindihan mo ba? Pierce, mabangis. Yan po ang isa sa tala na sabi nga, ang panahon, ang huling araw ay mapanganib. Bakit? Mababangis ang tao. Sa basketball na nga lang eh, pagka nagkasagian, sinito yung player. Pag nagkasagian, hindi naman halata eh. Hindi naman halata, minsan napino, di ka, Luigi? Pero pag ay kay magaling na referee, halata mo din.
talagang, natalasik naninilapon Bakit? Una siyang nasagi, ay may banta ay susunod. Sasahurin ko rin. Ang tao ay mabangis. Amen? Kaya nga sabi, braso sa braso, kamao sa kamao, mata sa mata. Ganyan, pinapakita ng Diyos ang bangis ng tao. Yung higantihan, pinatay mo ako, papatayin din kita. Ginanto mo ako, gagantin din kita. Pero salamat, ang Kristiyano ay may Diyos na pinagpapaubayaan. At ang Diyos din naman ay mabagsik. Siya din ay magpaparusang walang awa. Ibig sabihin, ang makasalanan talaga hindi nakakaawa. Kinaawaan lang. Naintindihan niyo ba yan? Minsan, minsan ako sumasalita na minsan ang iniisip ko, hagip niyo na agad. Merong nakakahagip, meron palang hindi. Ano? Pero sana, marami sa inyo, mga bitaw ng salita dito sa unahan, hagip ninyo. Hagip niyo ho ba? Ang tao ho ba'y nakakaawa? O kinaawaan? Ano ibig sabihin ng kinaawaan at nakakaawa? Sa pagiging makasalanan, sukdulang mamatay ka, dapat lang. Hindi ka nakakaawa. Pero bakit ikaw ay naligtas? Kinaawaan. Yun ay kanyang pasya. Yun ang biyaya. Naintindihan niyo ba yan? Hindi ka inibig. Hindi ka kaibig-ibig. Ikaw ay inibig. Naintindihan niyo ba yan? Ikaw ba'y mahal ng Diyos? Tanyo, hindi nyo naiintindihan. Amen kayo Mahal ka ba ng Diyos? Sino nagsasabing amen at mahal ka ng Diyos? Ay, siguro sa ibang konteksto yan. Pero bilang makasalanan, mahal ka ng Diyos. Roma 1:18, tayo'y nasa ilalim ng puot ng Diyos. Psalm 7:11, ang Diyos ay may araw-araw na galit. Lahat ng hindi nagsisisi, minahal ka lang ng Diyos. Pero hindi ka kamahal-mahal. At kung ikinamay na kay Kristo, God loves you. Outside of Christ, God hates you. Tanyo yan. Tanyo yan. Pray po tayo. Panginoon Diyos sa langit,